po si Chari Jimenez Tavares na nagtatrabaho po dito sa Albuquerque, Riyadh. Kinulong po ako ng aking amo dito sa kwarto ko. Ilang araw na po ako dito. Nais ko po sanang makauwi na lamang sa Pilipinas. Hindi ko na po alam gagawin ko. Sana matulungan niyo ako. Hindi po sila nagbibigay ng pagkain. Ang ininom ko po ay galing na lamang ako sa CR. Sana po, bigyan niyo ako ng agarang action. At yan mga ka-aksyon ang sitwasyon ni Chari. Pang-anim na araw na raw niya ngayon na nakakulong sa kanyang kwarto. Walang pagkain at tubig. Kwento ni Chari, nagsimula lamang umano itong sinubukan niyang magpaalam sa kanyang amo. Makauwi ng Pilipinas dahil nagkaroon ng emergency ang kanyang anak. Para sa detalye ng reklamo ito, makakausap natin mismo si Chari. Chari, kamusta ka na ngayon? Ito po, nandito pa rin po sa kwarto, nakakulong pa dito. Totoo bang pang-anim na araw mo nang nakalak dyan? Opo. Ay, 1 linggo na po. So, ibig sabihin hanggang ngayon, ma'am, nakalak pa rin yung pintuan dyan sa kwarto mo, ma'am? Opo. Mari mo bang maikwento sa amin kailan yung huling kinausap ka ng employer mo? Kagabi po, nagbigay lang po sila ng pagkain. So, ibig sabihin, ma'am, kagabi lang nagbigay ng pagkain sa'yo sa loob ng 7 araw. Pinadlock din po nila ulit yung kwarto ko ng pagkabigay ng pagkain. Mari nyo bang maikwento, ma'am Chari, ano raw yung dahilan bakit ka kinulong dyan sa iyong kwarto? Nagpaalam po kasi ako sa amo ko na uuwi nga po dahil nga po may emergency po sa bahay po sa anak ko po. Tapos po, hindi po siya pumayag. Tapos, tinat ko po siya yung sa mga sabi ko, paano na lang po sabi ko, may pag nangyari sa anak ko, may nangyayari na nga. Tapos, nung kinagabihan po, binigyan niya ako ng pagkain. Tapos, nung kinagabihan, pinadlock niya na ako sa Ano po yung nangyari sa anak nyo kung bakit kailangan nyong umuwi at emergency pa ito? Sabi naman po ng mama ko, 3 days na daw po kasing nilalagnat. Tapos, pinapacheck up po namin. Pinacheck up. May cause daw, may bleeding daw po sa private area po. Tapos ganun ko yung mama ko, bakit may bleeding. Tapos ayun, nagpanic na po ako. Kaya nagpaalam po ako sa amo ko na kung pwede umuwi po. Nung nagpaalam ka, ma'am, ano yung sabi ng employer mo, ma'am? Hindi daw po valid reason yung mga ganong bagay po. Hindi daw po, wala daw po silang pakialam sa nangyayari sa pamilya namin. Opo. Sabi ko po, kung ganun po, uuwi na lang po ako. Kung ganun lang po, uuwi na lang po ako. Mas kailangan po ako kasi ng anak ko, sabi ko. Tapos anong sabi sa'yo, ma'am? Wala na sabi. Ma'am Chari, maaari nyo bang maikwento, ano po yung pagkakalak sa'yo sa kwarto mo? Ito ba'y sa pilitan or nagising ka na lang sa iyong kwarto na nakalak na? Nasa PR po ako. Tapos yung nilak po nila, iyaan ka na, lalabas po sana. Opo. Nilak po nila. Apat na yung kwarto. Sa bawat araw, ma'am, na kumbaga humihingi ka ng awa sa kanila, dinig ka ba, ma'am, ng employer mo? Ano yung sinasabi nila? Bakit hindi ka pa rin binubuksan dyan? Nagchat ko po sila. Tapos tinatanong naman po nila ako kung magtatrabaho pa daw po ba ako. Sabi ko, hindi ko po kaya magtrabaho na. Yung isip ko, nasa anak ko po. Tinatanong po nila ako, pinipilit po nila ako magtrabaho. Hindi ko po kaya magtrabaho na yung kalagayan ng anak ko is ganun. Ilang taon or buwan ka na po, ma'am, na nagtatrabaho dyan sa employer mo, ma'am, ngayon? 1 year and 8 months po. 1 year and 8 months. So, ibig sabihin, ma'am, 2 taon ba yung kontrata mo dyan sa employer mo? Yes po. Opo. So, ibig sabihin, 4 na lang na buwan ang natitira before mag-end yung contract mo dyan, ma'am, sa employer mo. Opo. Sa loob ng mahigit, kumbaga, magdadalawang taon na. Ito ba yung unang beses na nangyari na kinulong ka or na nakaranas ka ng pagmamaltrato dito sa employer mo, ma'am? Kinulong po ako sa kwarto. Pero yung mga nakaraang buwan, nakaraang taon, nagkakasakit na po ako. Opo. Na nagsusuka po ako ng sugo, tapos yung namamaga yung mga kamay. Kahit nagsabi po ako na ipa-check up ako, wala naman po silang, hindi naman po sila Opo. na ipa-check up ako. So, anong sabi, ma'am, sa'yo ng agency mo, ma'am? Patungkol dyan sa hinaing mo? Hindi po sila nagre-reply. Ayun po, sabi ko na kung uuwi na lang po ako kasi nga kailangan po ako ng Hindi po sila nagre-reply sa akin. Dito, ma'am, sa Pilipinas, meron ka bang pamilya na pwedeng maasahan mo na mag-asikaso dyan sa anak mo, ma'am? Yung sinasabi mo na emergency na dapat kang umuwi? Yung asawa ko po, siya po yung nag-aalaga. Doon nga po ako nag-aalala kung bakit po may ganong sitwasyon na bakit po may bleeding din sa anak ko.
Opo. So, ibig sabihin, ma'am, kumbaga gusto mo nang umuwi para ikaw na yung mag-alaga dito sa anak mo, ma'am. Yes po. Sa tuwing galit po yung amo ko, sa tuwing ayaw niya ng mga linis po, kinakaltatas niya po yung sahod. So, ayaw mo na, ma'am, tapusin itong 4 na buwan na natitira sa kontrata mo, ma'am. Yes po. Diyan, ma'am, sa Saudi, nandyan ba yung agency mo, ma'am? Sarado na daw po eh. Sarado na. So, paano ka, ma'am, nakakapag-contact sa kanila? Sa agency po ng Pilipinas po, yun po yung kacheck po. Kasi ito, ma'am, na sinasabi mo na makakauwi ka, hindi po ito basta-basta kasi merong kang contract. Unless kung may nangyari po sa inyo or mismong doon sa employer, merong reklamo regarding po sa inyo. Marami naman pong violation yung amo ko. Nung una po, nagreklamo na rin po ako sa polo. Kumbaga, hindi rin kasi nakikooperate yung amo ko. Hindi, pag tinatawagan sila, hindi rin nila sinasagot. Katulad ng ano, ma'am, yung ginagawa na, kumbaga, sa tingin mo merong pagkukulang itong mga employer mo, ma'am? Nung nagsusuko po ako ng dugo is 1 week po yun. Tuloy-tuloy po yun. Tapos nagpaalam ako sa employer ko na magpapahinga lang muna po ako. Pero pinagpahinga po ako 2 hours. Tapos ayun, pinagtrabaho ulit ako. Opo. Itong sinasabi Tapos, mo, ma'am, na yung pangmamaltrato sa'yo ng employer mo, ma'am, naisumbong mo rin ba ito sa agency mo noon? Yung noon po na ganun po ang sitwasyon na nagtutuka ako ng dugo. Tapos yung mga sa kamay ko po nangitim ng namaga. Opo. Tapos yun, sinabi ko po sa employer, ay sa agency ko po yun. Tapos ang sabi lang po sa akin, magsabi daw po ako sa amo ko. Sinabi ko na sa amo ko na galing ako sa hospital kahit ako na magbayad po. Eh, wala naman po silang action na sabi ko, kahit dahil na ako dyan sa... Opo. Ito, ma'am, na pagsusuka mo ng dugo, saan mo po ito nakuha? Sa tingin mo, ma'am? Hindi ko po alam. Isang sabi po nila, sabi rin po nung amo ko, inoobserbahan po nila ako na bago daw po ako dalhin sa hospital is kailangan mag 1 week. Sabi ko, 1 week na po akong ganito, ma'am, sa ay. Sabi ko, 1 week na po ako, madam, na ganito nagtutuka ng dugo. Hindi pa ba ako pwedeng dalhin sa hospital? Sabi niya, ang sabi naman niya sa akin, nasa claim na lang daw po ng Saudi. Opo. Sa pagkakakwento mo, ma'am, parang lumalabas na napabayaan ka po nitong employer mo, ma'am. May ganun pong parang kasi wala silang, kahit yung sa agency ko po, wala rin ako yun, kaya gusto ko rin po sanang yung agency dito. Kaso nga po, sarado na rin po. Sa ngayon, ma'am, ano po yung gusto mong mangyari? Yung makauwi nga po, kinuha na po nila yung pera ko ngayon, yung huling sahod ko po, kinuha po nila kasi sabi nila, bibili daw po ng plane ticket po. Binigay ko na po. Mga ka-aksyon, sinubukan ng aming team na makapanayam ngayong hapon ang local recruitment agency ni Chari, ang NOR International Personnel Services. Ngunit tumanggi na silang magbigay ng anumang pahayag ngayong hapon. Kaya naman, ididiretso na natin ito sa tanggapan ng Overseas Workers Welfare Administration. Makakausap muli natin si Attorney Sherilyn Malonzo, ang Director for Operations Center ng OWA. So, ibig sabihin, ma'am, nakapaabot na po itong reklamo po ni Chari regarding po sa kanyang employer. Yes po, actually ang latest update po sa kanya, and I think she knows this, no? Kasi merong sinela screenshot ng conversation between Shari and yung kanyang Philippine Recruitment Agency. At ang huling update po sa amin as of today, no, at 9:50 a.m. is that meron na po siyang final exit visa na pauwi ng Pilipinas at hihintay na lang po yung kanyang plane ticket pabalik ng Pilipinas. At Philippine Recruitment Agency naman po committed, no, na sila po ang bibili ng ticket, no. Kung ang employer po kasi, merong report po kasi si Shari na parang bibili siya ng employer ng ticket pero siya ang magbabayad. Opo. So ito, napaabot na po namin ito pati po sa MW para po for monitoring ng ovarian. And ganun din po sa kanyang Philippine Recruitment Agency. At kinumit nga po nila na sila po yung bibili ng ticket po ni Shari. Opo, tama po ba na ikulong ng isang employer ang kanyang etong si Chari sa loob ng 6 na araw na walang kain at tubig? Una-una po, hindi po tama yun, no? Kasi po, that's illegal detention na. And for the administrative aspect naman po, disciplinary action naman po, no? Sa other than the NW rules and regulations, Apo. it will fall naman po as grave misconduct po. Kasi po, natural, una-una, hindi po makatao yung ginawa sa kanya na kinulong siya ng 6 na araw.
at wala siyang water, no? So, and kasi po, actually, aabot ang 6 na araw po na walang tubig ang isang tao. So, we don't know that. So, kung totally wala po ba siyang tubig talaga or baka konti lang, inadapted water given, and kung abigay lang po sa kanya ay tinatay, no? So, kasi po, dapat po, humane po yung, or makatao po dapat yung pakikitungo ng employer, no? Tama po. Sa ating mga OFWs at binibigyan din sila ng sufficient food provision. Ang natural, dapat po hindi po pinukulong kasi kung magka-emergency, di po ba? Tapos wala siyang kalayaan, no freedom of movement. So definitely po, these are not being sanctioned by the DMW rules and regulations. Opo, so ibig sabihin ma'am, kung gugustuhin po ni Chari na magsampa ng kaso laban sa kanyang employer, maaari po itong mangyari. Opo, maaari pong mangyari yun kasi this will fall under grave misconduct po eh. So, kaya po ang advice natin kay Chari, but of course, it's your personal decision po. Dahil siya po yung mag-testify doon at siya yung magpapalintay po, no? So, on what really transpired para po, at least naman po, no, yung kaso po, actionan po natin, yung ginawa sa kanila employer. So, all she needs to do po, pagdating na po ng Pilipinas, dahil anytime soon po, no, makakauwi na po siya ng Pilipinas. And we are, of course, monitoring naman and keep on calling the Philippine Recruitment Agency para sa issuance ng tagal ticket may exit visa na siya. So, yan po inaakahan namin na soon makakauwi na si Shari sana bago mag-Holy Week. Napakagandang balita yan, Ma'am Malonzo, from OWA na may posibilidad or 100% na pag-asa na makakauwi po ito si Chari. Kasi po, unang-unang based on the database po, matagal na po tapos yung kontrata niya. Dapat niya, July 18, 2023 po kasi siya na-deploy. So, dapat ito ay nakauwi na nung, by the way, wala pa naman, no? So, July matatapos ang kanyang kontrata pala. So, hindi pa pala tapos, no, dahil 2 years siya. So, dapat sa July talaga siya. Pero dahil meron siyang may mga allegations siya, no, na hindi siya pinapadoktor, and then hindi siya kinukulong siya, at hindi siya binibigyan ng sufficient food provision. So, inhumane na yung treatment sa kanya. So, kaya meron naman sa ring karapatan, no, under sa DMW rules and regulations po, na, of course, hindi naman siya yung violate ang kontrata niya, no, it's the employer and the branch. Kaya kahit hindi pa tapos ang kontrata niya at meron pa siyang ilang buwan para mabuo yung 24 months, ay siya may karapatan na, no, na mag-demand para siya ay napauwi. Opo. Ma'am Chari, paano po yung magiging proseso nito kay Chari na 6 na araw na itong nakakulong kasi? Paano yung pag-rescue dito po, ma'am? Coordinated na po ito. And in fact, reported na po, may exit visa na po ito. So ngayon, ang i-request lang po natin is mag-pull out sa dyan. Of course, no, so through our yan, MWO yan. So tatawagan po kanyang Foreign Recruitment Agency. Pero ang sabi nga is sarado na po si Foreign Recruitment Agency. So we will coordinate for ways po. No? Kung hindi po isusurrender po siya ng kanyang employer po si MWO, yung request namin. No? So, i-surrender siya sa MWO while waiting po sa kanyang repatriation. At ito i-request namin sa kanyang recruitment agency. Kasi hindi naman po sarado na po yung foreign counterpart nila doon. Eh, wala na dapat po sila magagawa. Apo. So, meron tayong joint and solidary liability under the law. Attorney Chi, maaari ba siyang mabigyan ng pagkain before siya makalapag dito sa Pilipinas? Kasi pagkakakwento niyo, ma'am, na-hold po yung sahod niya, yung last sahod niya ngayong buwan. Kung na-hold po yung bago po siya umuwi, ang ating po i-request sa MWO yan is, of course po, kasi mahirap po kasi pag wala na yung foreign recruitment agency doon, at ang sabi niya nga nagsara. But we will validate this muna po, no, sa aming MWO po. Kasi po, our office just received, actually, na-receive to through other, may nag-invoice po rin kasi ng iba nito noong April 6 na nakuha ng opisina ko to. But yung on your end, kanina lang po, na mga 2 hours ago. So that's why we are working para po, no, facilitate and of course, provide siya ng enough food po and water provision. Kasi po, our MWO officials cannot go directly po to the house of the employer. So ang gagawin po, ipatry po, no, kung sasagutin ng employer yung ating mga taga-MWO. Otherwise, of course, we will be seeking na po, no, other remedies.
Pero the fact po na binigyan na ng exit visa, so meaning, willing na yung employer na i-release siya. So, papakiusapan na lang po natin itong employer na dali siya sa MWO. Kung magmatigas po siya, of course, no, so we will go naman to other legal remedies naman, like seeking police assistance or going to the Ministry of Labor para po at least masurrender siya sa MWO. Apo. Kung pili niya po, hindi na siya safe dyan. Kasi train ticket na lang po ang hinihintay. So on our part naman here in the Philippines, sa part of Operations Center ng OWA, is pupulitin po namin at nag-pressure po namin ang Philippine Recruitment Agency to issue na po na ticket para at least po sa lalong madaling panahon po ay makauwi na po siya ng Pilipinas. Ayun. Last na lang siguro, Attorney She, ano po yung magiging mensahe mo dito kay Chari? Okay, Shari, ang mensahe ko lang sa'yo, huwag kang bibitaw, no? So, dahil ang gobyerno ay, moving na, no, para matulungan ka. In fact, may exit visa ka na. Alam mo naman, yun ang pinaka-importante na makuha natin. And yung plane ticket mo, no? So, pipilitin natin yung Philippine Recruitment Agency to send the ticket bago matapos itong linggo na ito. At syempre, yung request rin namin na ikaw ay doon muna sa MWO. And then, basta pag nandun ka na sa Migrant Workers Office, ito yung dating polo, no? Sabihin mo lang doon sa Army Welfare Officer at sa makakausap mo official doon, lahat ng mga claims mo, kung may mga salary ka pa rin hindi nababayaran para bago ka umuwi ng Pilipinas, ay ipatawag ng MWO ang iyong employer at mag-settle muna kayo doon ng mga unpaid salaries and other claims mo. Para pagdating mo man ng Pilipinas, diba, meron ka namang may uwi sa pamilya mo. And of course, pagdating mo rito sa Philippines, as soon as we have your flight details, susunduin ka naman dito ng OWA, and then we will be providing you naman with all the necessary assistance na kinakailangan mo hanggang sa pag-uwi mo sa probinsya mo. So we will be assisting you with that. Opo, dahil po dyan, opo. Huwag ka na malungkot, ha? Gandang balita po ito, Ma'am Cherry, ano? Yan po, maraming salamat po, Attorney Sherilyn Malonzo, ang Director for Operations Center ng OWA. Yan mga kaaksyon, isang kababayan na naman natin ng OFW na mapapauwi natin dahil sa pagmamaltrato dyan sa ibang bansa.